Panimula ang buong propetikong timeline sa isang daloy. Ang kwentong makikita mo ngayon ay ang kumpletong timeline ng mga huling araw, bawat propetikong hakbang mula sa muling pagsilang ng Israel noong 1948 hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Pero bago tayo maglakad sa mga selyo, trompeta, mangkok ng puot, mga saksi, at mga paghatol, kailangan mo munang maramdaman ang bigat ng sinabi ni Jesus. Ang rapture ay mas malapit kaysa iniisip mo. Mas malapit kaysa sa pangaral ng karamihan sa mga simbahan. Sapat na malapit na maaaring abutin ito ng mismong mga lolo't lola mo. Noong 1948, nang muling maging bansa ang Israel, itinuro ni Jesus ang sandaling iyon sa isang propesya na halos lahat ay binabaliwala, ang propesya ng higera. Kapag ang sanga nito ay lumalambot at naglalabas ng mga dahon, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Kaya kapag nakita niyo ang lahat ng mga bagay na ito, alamin niyong malapit na, nasa pintuan na. Mateo 24:32-33. Hindi siya nagbigay ng talinghaga. Nagbigay siya ng countdown. Sinabi niya na ang henerasyong makakakita sa higera na muling mabuhay, Israel na muling naitatag, ay hindi lilipas hanggang sa matupad ang lahat ng panghuling kaganapan. At ang henerasyong iyon buhay pa ngayon. Isipin mo ito. Ang henerasyong nakakita sa pagsilang ng Israel ay buhay pa. Milyon-milyong ipinanganak noong 1948 ay nasa late 70 na ngayon at marami sa kanila ay aabot sa 80, 90 at higit pa. At kung ikaw ay ipinanganak noong 1948, ikaw ang pinakabatang miyembro ng henerasyong tinutukoy ni Jesus. Ipinanganak ka sa parehong taon na ipinanganak muli ang Israel. Ang mga mas matatanda sa iyo, mga magulang mo, lolo't lola, maging ang mga ninuno mo, ay bahagi rin ng prophetic generation na yon. Sinabi ni Jesus na hindi lilipas ang henerasyong iyon hanggang sa matapos ang lahat ng kanyang inilarawan. Ibig sabihin, hindi siglo ang window ng propesya. Hindi simboliko. Hindi malabo. Ito ay literal na habang buhay ng mga totoong taong nabubuhay ngayon. Ang pinakamatatandang miyembro ng henerasyong 1948 ay mga adulto na noong muling naitatag ang Israel. Ang pinakabata, ang mga ipinanganak noong 1948 ay papalapit na sa edad na 80. At ang henerasyon ay buhay pa rin, eksaktong gaya ng sinabi ni Jesus. Ito ang dahilan kung bakit napakamakapangyarihan ng propesya ng higera. Tinali nito ang ikalawang pagbabalik sa isang buhay na henerasyon, hindi sa isang teorya. Ibig sabihin, ang mga pangyayari sa Mateo 24 ay nagaganap sa loob ng isang nasusukat na habang buhay, isang habang buhay na nakikita natin, nabibilang natin, at napapatunayan natin. At tingnan mo ang mundo ngayon. Ang mga palatandaang binanggit ni Jesus. Pandaigdigang kaguluhan, moral na pagbagsak, digmaan, panlilinlang, teknolohikal na pagbilis, at Israel sa gitna ng tensyon ng mundo. Hindi na mga darating na propesya. Balita na sila. Realidad na sila. Nangyayari sila ngayon. At nangyayari sila sa loob ng buhay ng mismong henerasyong tinukoy ni Jesus. Ang higera ay muling nabuhay. Ang henerasyon ay narito pa. At ang mundo ay mabilis na gumugulong patungo sa mga pangyayaring sinabi ni Jesus na magtatapos sa kanyang pagbabalik. Hindi sinabi ni Jesus, may darating na henerasyon na makakakita sa mga bagay na ito. Sinabi niya, ang henerasyong makakakita sa Israel na muling mabubuhay, ang henerasyong nagsimula noong 1948, ang henerasyong buhay ngayon ay hindi lilipas hanggang sa matupad ang lahat. Kung ipinanganak ka noong 1948, ikaw ang pinakabatang miyembro ng henerasyong iyon. At ang henerasyong iyon ay buhay pa. Ang propesya ng higera ang nagbukas ng countdown. Ang 1948 ang prophetic marker. At ang henerasyong iyon, ang henerasyong buhay ngayon. Ang henerasyong sinabi ni Jesus na makakakita sa kanyang pagbabalik. At ngayon, handa ka nang makita ang buong timeline. Pangkalahatang tanaw ng timeline. Ang aklat ng pahayag ay hindi kaguluhan, ito ay isang timeline, isang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapang umuusbong na may banal na katumpakan.
Kapag pinagsama natin ang 7 selyo, 7 trompeta, 7 mangkok ng puot, ang 2 saksi, at ang babae at ang dragon sa iisang daloy, nagiging malinaw ang buong tribulasyon. At kamangha-mangha, ang timeline na ito ay kasya sa habang buhay ng henerasyon ng higera, ang henerasyong nakasaksi sa muling pagsilang ng Israel noong 1948. Nagsisimula ang tribulasyon sa pagbubukas ng 7 selyo, na parang pagbasag ng isang banal na kasulatan. Ang unang selyo ay nagpapakita ng Antikristo bilang tagapagdala ng kapayapaan. Ang ikalawa ay naglalabas ng digmaan. Ang ikatlo ay nagdadala ng pagbagsak ng ekonomiya. Ang ikaapat ay nagbubukas ng kamatayan sa napakalaking sukat. Ang ikalima ay nagpapakita ng pag-uusig. Ang ika-6 ay naglalabas ng mga tandang kosmiko. At ang ika-7 selyo ang nagbubukas ng susunod na yugto, ang mga trompeta. Ito ang unang galaw ng tribulasyon, panlilinlang, kaguluhan, kakapusan, kamatayan, at pandaigdigang pagyanig. Pagbukas ng ika-7 selyo, nagsisimula ang 7 trompeta. Tumitindi ang mga paghatol, tumatama sa lupa, dagat, ilog, kalangitan, at sangkatauhan. Bumabagsak ang yelo at apoy. Nalalason ang tubig tabang. Dumidilim ang langit. Inilalabas ang espiritual na paghihirap. At ang ika-7 trompeta ay nag-aanunsyo ng kaharian ni Kristo. Ang mga trompeta ang nagmamarka sa punto medyo, ang sandaling ibinubunyag ng Antikristo ang tunay niyang pagkatao at nagiging sapilitan ang pandaigdigang pagsamba. Sa puntong ito ipinapakilala ng pahayag ang tanawin ng babae at dragon. Ang babae ay Israel, ang dragon ay si Satanas. Sinubukan ng dragon na lamunin ang sanggol na bigo at ibinuhos ang galit sa babae. Sa ikalawang kalahati ng tribulasyon, tumatakas ang Israel sa ilang sa loob ng 1,260 araw, iniingatan ng Diyos. Ang sandaling ito ay tumutugma sa pagtataksil ng Antikristo sa punto medyo, nang sirain niya ang tipan at pakawalan ang pag-uusig. Ang tanawin ng babae at dragon ang espiritual na likuran ng tribulasyon. Samantala, lumilitaw ang 2 saksi sa Jerusalem sa unang 3.5 taon. Ang kanilang ministeryo ay tumatagal ng 1,260 araw, kapareho ng tagal ng pagtakas ng babae, ngunit sa kabaligtarang kalahati ng timeline. Nangangaral sila na may kapangyarihang supernatural, nagpapababa ng apoy, nagpapatigil ng ulan, at nagpapadala ng mga salot. Nakikita sila ng buong mundo sa pamamagitan ng media, tinutupad ang propesya na makikita sila ng lahat ng bayan at wika. Sa punto medyo, pinapatay sila ng hayop, nakahimlay ang kanilang mga katawan sa Jerusalem, at pagkatapos ay muling binubuhay sila ng Diyos, isang himalang nakikita ng buong mundo. Pagkatapos ng ministeryo ng 2 saksi at pagtunog ng ika-7 trompeta, nagsisimula ang huling yugto, ang 7 mangkok ng puot. Hindi na ito mga babala, ito ay mga paghatol. Tumama sila ng mabilis at mapanira. Nagdurusa ang sangkatauhan sa masasakit na sugat. Nagiging dugo ang mga dagat. Nasasaktan ang mga ilog. Nagliliyab ang araw. Nababalot ng kadiliman ang kaharian ng hayop. Natutuyo ang Euphrates, inihahanda ang mundo para sa Armageddon. At ang ika-7 mangkok ay nagpapakawala ng pinakamalakas na lindol sa kasaysayan, gumuguho ang mga lungsod, nahahati ang mga bundok, at natatapos ang puot ng Diyos. Ito ang estrukturang tinutukoy ni Jesus nang sinabi niya, "Kapag nakita niyo ang lahat ng mga bagay na ito, alamin niyong malapit na siya." At ang timeline na ito ay kasya sa habang buhay ng henerasyon ng higera, ang henerasyong nakakita sa Israel noong 1948 at maaaring umabot hanggang 2060 o 2070. Ang mga selyo, trompeta, mangkok, mga saksi, at ang babae at dragon ay hindi malalayong misteryo. Sila ay magiging mga headline sa hinaharap, at ang mundo ay mabilis nang humuhubog sa teknolohikal, politikal, at espiritual na kalagayan na kailangan para maganap ang bawat isa sa mga kaganapang ito ng eksaktong gaya ng nakasulat. Seksyon 1, ang pagyanig ng rapture at ang pag-angat ng Antikristo. Bago pa magsimula ang unang 3.5 taon ng tribulasyon, ang mundo ay unti-unti nang nababasag sa bigat ng sarili nitong pagkabulok, moral na pagguho, politikal na pagkakahati, at walang tigil na krisis na nagpapahina sa bawat bansa. Pagkatapos, sa isang iglap tumama ang rapture. Milyon-milyon ang naglaho. Mga pamilya ang napunit. Mga pamahalaan ang nataranta. Mga merkado ang bumagsak. Mga militar ang nagkagulo. At ang mundo ay lumubog sa kaguluhan.
Ang biglaang pagkawala na ito ay hindi lamang espiritual na pangyayari, ito ay isang lindol na yayanig sa pandaigdigang kaayusan. Mawawalan ng mga pinuno, siyentipiko, at sundalo ang mga bansa sa loob lamang ng isang gabi. Babagsak ang infrastruktura. Magsisikip ang mga komunikasyon. Lalaganap ang takot ng mas mabilis kaysa katotohanan. At sa gitna ng pagkalito, hihingi ang sangkatauhan ng kaayusan, kapayapaan, at isang tinig na makapagpapaliwanag sa kabaliwan. Doon siya lilitaw, ang Antikristo. Hindi bilang isang diktador, kundi bilang isang tagapagligtas. Isang tao ng lohika sa gitna ng histerya. Magsasalita siya tungkol sa pagkakaisa, kapayapaan, at pandaigdigang pagtutulungan. Mangako siya ng katatagan at seguridad. Gagamitin niya ang makabagong teknolohiya ng mundo, mga sistema ng pagsubaybay, digital na pera, at artificial intelligence, upang muling buuin ang sibilisasyon sa ilalim ng isang bandila. At ang mundo ay tatanggap sa kanya, hindi lalaban. Ang rapture ang maghahanda ng daan para sa kanyang pag-angat. Lilikha ito ng perpektong bagyo ng takot, pagkawala, at desperasyon, isang kalagayang magpapakita na ang pandaigdigang kontrol ay tila kaligtasan. Ang pag-angat ng Antikristo ay hindi ipipilit, ito ay tatanggapin. Ipagpapalit ng sangkatauhan ang kalayaan para sa kapayapaan, ang katotohanan para sa katatagan, at ang pagsamba para sa kaligtasan, tinutupad ang propesyang nagsisimula sa countdown ng tribulasyon. Seksyon 2, ang unang 3.5 taon, ang pag-angat ng Antikristo, ang pag-istorbo ng dalawang saksi, at ang pagpipilit sa Israel. Kapag tumama ang rapture at milyon-milyon ang biglang naglaho, ang mundo ay yuyuko na parang higanteng sugatan. Babagsak ang mga merkado. Magkakagulo ang mga pamahalaan. Magigiba ang mga pamilya sa matinding dalamhati. Ngunit sa gitna ng pandaigdigang pagkabigla, lilitaw ang isang lalaki na ang tinig ay tila nagdadala ng kaayusan sa kaguluhan. Lohikal ang kanyang mga solusyon, makaagham, at pandaigdigang nakahanay. Magsasalita siya tungkol sa pagkakaisa at muling pagtatayo. At tatanggapin siya ng mundo dahil ang kanyang mga panukala ay tila sagot sa krisis. Ang Antikristo ay hindi aangat sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng ginhawa. Ito ang unang selyo, ang mga ngabayo sa puting kabayo, na nanakop sa pamamagitan ng panghihikayat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may sumasabog sa Jerusalem na hindi kayang baliwalain ng mundo. Dalawang lalaki, nakadamit ng sako, at nagliliyab sa kapangyarihang propetiko. Pinatitigil nila ang ulan. Nagpapadala sila ng mga salot. Nangangaral sila ng pagsisisi. Kinokontra nila ang bagong leader ng mundo. At hindi sila kayang saktan, bawat pagtatangka ay nagreresulta sa kapangyarihang supernatural. Sila ang dalawang saksi, at ang kanilang ministeryo ay nagsisimula kasabay ng pag-angat ng Antikristo. Ang tagapagligtas ng mundo at ang dalawang propeta ng Diyos ay lumilitaw ng sabay, naghahanda ng banggaan na yayanig sa mundo. Kasabay nito, ang Israel, ang babae ng pahayag 12, ay nagiging sentro ng pansin. Hindi pa siya tumatakas. Hindi pa siya inaatake. Ang pagtakas niya sa ilang ay magsisimula sa punto medyo. Ngunit ngayon pa lang, pinipilit na siya ng mga bansa. Ipinapasa sa kanya ang sisi. Ipinag-uutos na ibigay niya ang mga saksi. At tumatanggi siya. Ang pagtangging ito ang nagiging mitsa ng susunod na mga selyo. Bubukas ang selyo 2 at nawawala ang kapayapaan. Hindi ito digmaan ng bansa laban sa bansa, ito ay kapitbahay laban sa kapitbahay. Nahahati ang mundo, karamihan ay sumusuporta sa Antikristo, ang kaunting natitira ay sumusuporta sa mga saksi, at tumatanggi ang Israel na sumuko. Pumuputok ang mga komunidad. Nagkakahiwalay ang mga pamilya. Nag-aalab ang mga lungsod. At ang tao ay pumapatay dahil naniniwala silang lumalaban sila para sa kapayapaan. Hindi lang kapayapaan ang nawawala, pati katinuan. Bubukas ang selyo 3 at sumasalanta ang taggutom. Ang mga kabayo sa itim na kabayo ay nag-aanunsyo ng presyo ng gutom. Bumibigay ang supply chains. Namatay ang mga manggagawa. Bumagsak ang infrastruktura. Pinatutuyo ng mga saksi ang lupa. Tinatamaan ng kanilang mga salot ang mundo. At ang galit ng tao ay tumitindi. Lahat ng pagkukulang ay isinisisi sa mga saksi. Israel ang nagiging pinaghihinalaan. Ang Antikristo ang nagiging tagapagligtas. At ang mundo ay lalong dumidikit sa kanya. Bubukas ang selyo 4 at lumilitaw ang mga ngabayo na ang pangalan ay kamatayan, kasunod si Hades.
Binibigyan sila ng kapangyarihan sa ika-4 ng mundo. Kung may 8 bilyong tao, 2 bilyon ang mamamatay sa maikling panahon. Hindi ito simpleng digmaan, ito ay pagguho ng lipunan, espiritual na histerya, at paghabol ng mga taga-suporta ng Antikristo sa mga taga-suporta ng saksi. Pinipilit ng mga bansa ang Israel na sumuko. At kapag tumanggi siya, inaatake siya. Nakikita ng mundo ang Israel bilang pinagmumula ng salot at tagtuyot. Ang mga saksi ay nakatayo sa Jerusalem, hindi matitinag, hindi mapipigilan, at kinapopotan. Bubukas ang selyo 5, at ipinapakita ng langit ang mga kaluluwang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Humihingi sila ng hustisya, at sinasabihan silang maghintay hanggang makumpleto ang bilang ng mga martir. Ibig sabihin, ang pagpatay na nagsimula sa selyo 4 ay nagpapatuloy. Hinahabol ang natitirang tapat. Pinipilit ang Israel. Lumalawak ang karahasan. Nagsisimula ang pandaigdigang pag-uusig. Ang selyo 5 ay ang tanaw ng langit sa alon ng martiryo. Bubukas ang selyo 6 at ang mga tandang kosmiko ay nagpapayanig sa mundo. Dumidilim ang langit. Umuuga ang lupa. Bumabagsak ang mga bituin. Nagtatago ang mga tao sa mga kuweba. Alam nilang nagsimula ang paghatol. Alam nilang may supernatural na nangyayari. Ngunit tumatanggi pa rin silang magsisi. Sinusunggaban ng Antikristo ang sandali. Ipinapakita niya ang sarili bilang tanging leader na may sagot. Humihingi siya ng mas malalim na pandaigdigang kooperasyon. At sumusunod ang mundo. Bubukas ang selyo 7 at tumatahimik ang langit. Ito ang pahinga bago ang mga trompeta. Ngunit sa likod ng eksena, papasok na ang Israel sa kanyang propetikong yugto. Hindi pa siya tumatakas. Ang kanyang tunggalian sa dragon ay magsisimula sa punto medyo. Ang kanyang 1,260 araw na proteksyon ay magsisimula pagkatapos pumasok ang Antikristo sa templo. Ngunit ang presyon, ang galit at ang puot laban sa Israel at sa mga saksi nagsimula na. Ito ang unang 3.5 taon, isang mapanlinlang na kapayapaan, isang leader na umaangat, isang mundong nahahati, 2 propetang kumukontra sa planeta, isang remnant na nagbabayad ng buhay. Israel na pinipilit ngunit hindi pa tumatakas, at isang mundong papalapit sa punto medyo, hindi alam na ang pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ay paparating na. Seksyon 3, ang punto medyo, ang pagbagsak ng dragon, ang pag-angat ng hayop, ang pagtakas ng babae, at ang pagkamatay ng 2 saksi. Ito ang sandaling tumitigil ang tribulasyon sa pagbulong at nagsisimulang umatungal. Sumisiklab ang digmaan sa langit. Si Miguel ay kumikilos. Ang dragon ay bumabagsak. Si Satanas ay ibinabagsak sa lupa, hindi simbolo, hindi talinghaga, kundi literal, may matinding puot. At sa mismong paglapag niya, nagbabago ang lahat. Nababasag ang maskara ng Antikristo. Nawawala ang diplomasya. Umaangat ang hayop. Sinusugod niya ang templo. Idinedeklara niyang siya ang Diyos. Itinatayo niya ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. At ang Israel, ang babae, ay nakikita ang panlilinlang at tumatakbo. Binalaan ni Jesus. Kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam tumakas. At tumatakas siya sa ilang, sa proteksyon, sa lugar na inihanda ng Diyos para sa 1,260 araw. Ngunit hindi tahimik ang Jerusalem. Pagkatapos ng 1,260 araw ng apoy, salot at propesya, bumabagsak ang 2 saksi. Pinapatay sila ng hayop. Nagdiriwang ang mundo. Nagpapalitan ng regalo. Nagmumula ang kamera sa bawat bansa. Sinasamba ng sangkatauhan ng hayop dahil pinatahimik niya ang mga propeta ng Diyos. Pagkaraan ng 3.5 araw, nagbabago ang eksena. Isang hina. Isang pintig. Isang pagyanig. Muling bumabangon ang mga saksi. Tumitindig. Umaakyat. At isang lindol ang pumupunit sa lungsod. Nanginginig ang mundo. Nagtatapos ang punto medyo. Nagsisimula ang dakilang tribulasyon. Humihingi ng pagsamba ang hayop. Pinapalakas siya ng dragon. Gumagawa ng mga tanda ang huwad na propeta. Ipinatutupad ang marka. Nalilinlang ang mundo. Lumalala ang paghatol. Ito ang punto medyo. Ang sandaling umiikot ang kwento. Ang sandaling nahuhulog ang maskara. Ang sandaling tumatawid ang mundo sa linya na hindi na mababalikan.
Seksyon 4, ang ikalawang 3.5 taon, ang dakilang tribulasyon, ang babaeng nakatago, ang peking Trinidad, at ang markang hahati sa mundo. Ang dakilang tribulasyon ay hindi nagsisimula sa katahimikan. Nagsisimula ito sa pagkabigla. Lahat ng nangyari na, ang rapture, ang pag-angat ng Antikristo, ang ministeryo ng dalawang saksi, ang pagbubukas ng mga selyo, at ang pagsabog sa punto medyo, ay naghiwa-hiwalay na sa mundo. Ngunit ngayon, nagsisimula ang ikalawang kalahati, at ito ay mas madilim, mas mabigat, at mas supernatural kaysa sa anumang naranasan ng sangkatauhan. Ang Israel, ang babae, ay nawawala sa paningin ng mundo, tumataka sa ilang, iniingatan ng Diyos mismo. Siya ay nakatago, pinakakain, at pinoprotektahan sa loob ng 1,260 araw. Habang bumabagsak ang mundo sa ilalim ng pamumuno ng hayop, ang Israel ay pinananatiling ligtas ng parehong Diyos na naghatid sa kanya sa ilang noong panahon ni Moises. Hindi siya nawala, siya ay iniingatan. Siya ang sinulid ng tipan na tumatakbo sa gitna ng dakilang tribulasyon. Sa kanyang pagkawala, lumilitaw ang isang peking Trinidad, ang dragon, ang hayop, at ang huwad na propeta, ang satanikong imitasyon ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ginagaya ng dragon ang Ama sa pagbibigay ng kapangyarihan. Ginagaya ng hayop ang anak sa pagtanggap ng isang kikamatayan at isang pagkabuhay. At ginagaya ng huwad na propeta ang Espiritu sa paggawa ng mga tanda na nag-uudyok ng pagsamba. Yumuyuko ang mundo sa maruming trio na ito. Wala na ang diplomasya ng hayop. Wala na ang maskara. Wala na ang pagpipigil. At pagkatapos, may nangyayaring ikinagugulat ng mundo, ang hayop ay tila tinamaan ng nakamamatay na sugat, isang dagok na dapat ikamatay niya. Ngunit bumangon siya. Gumaling. Tumindig muli. At ang mundo ay nabighani. Ang kanyang pagkabuhay, ang nagiging sentro ng pandaigdigang pandaraya, ang satanikong imitasyon ng pagkabuhay ni Kristo. Nagsisimula ang bulong ng sangkatauhan, sino ang katulad ng hayop? Pagkatapos, lumalabas ang huwad na propeta, isang ikalawang hayop, isang espiritual na arkitekto, gumagawa ng mga tandang nagpapahanga sa mundo. May apoy mula sa langit. May mga imaheng nagsasalita. May mga himalang nagpapakilos sa sangkatauhan. At nabibihag ang mundo. Ipinapakita niyang banal ang katapatan sa hayop, na ang pagsunod ay matuwid, at ang sinumang tumatanggi ay panganib. Sa ilalim ng kanyang impluwensya, lumilitaw ang marka ng hayop, ang sandaling tumatawid ang mundo sa linya na hindi na mababalikan. Nagiging sandata ang pandaigdigang ekonomiya. Nagiging pera ang katapatan. Nagiging pagsamba ang kaligtasan. Walang makakabili o makakapagbenta ng walang marka. Walang makakapagtrabaho. Walang makakalahok sa lipunan. At tinatanggap ito ng mundo bilang progreso, pagkakaisa, at seguridad. Ang bilang na 666 ang nagiging tatak ng peking Trinidad, ang simbolo ng katapatan sa huwad na kaharian ng dragon. Ang mga tumatanggi ay hinahabol. Ang natitirang tapat kay Kristo, ang kumilala sa mga saksi, ang tumanggi sa pandaraya ng hayop, ang tumakas o nagtago o lumaban, ay nagiging target ng pandaigdigang pag-uusig. Hindi sila makabili, makapagbenta, o makapagtrabaho. Hindi sila makapamuhay ng hayagan. Hinuhuli sila, ikinukulong, at pinapatay. Ang alon ng martiryo na nagsimula sa selyo 4 ay nagiging pandaigdigang patakaran. Ginagawang sandata ng hayop ang ekonomiya. Ginagawang sandata ng huwad na propeta ang relihiyon. At ginagawang sandata ng dragon ang puot. Pagkatapos, nagsisimula ang mga paghatol ng trompeta, bawat isa ay tumatama sa mundo ng may tumitinding lakas. Ang unang trompeta ay nagpapakawala ng apoy, yelo, at dugo, sinusunog ang ikatlong bahagi ng halaman sa lupa. Nagliliyab ang mga kagubatan. Nawala ang damo. Ang ikalawang trompeta ay nagpapadala ng nagliliyab na bundok sa dagat, ginagawang dugo ang ikatlong bahagi ng karagatan, pinapatay ang ikatlong bahagi ng buhay dagat, at winawasak ang ikatlong bahagi ng mga barko. Ang ikatlong trompeta ay nagdadala ng wormwood, isang bituing bumabagsak mula sa langit na naglalason sa mga ilog at bukal, pumapatay sa mga umiinom ng mapait na tubig. Ang ika-4 na trompeta ay nagpapadilim sa langit habang ang araw, buwan, at mga bituin ay nawawalan ng ikatlong bahagi ng liwanag, nilulubog ang mundo sa pinaikling araw at mas malalim na gabi. Ang ika-5 trompeta ay nagbubukas ng kalaliman, nagpapakawala ng mga demonyong parang balang na nagpapahirap sa sangkatauhan sa loob ng 5 buwan.
na may sakit na napakatindi kaya hinahanap ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi nila ito makita. Ang ika-6 na trompeta ay nagpapalaya sa 4 na anghel na nakagapos sa Euphrates, nagpapakawala ng hukbong demonyo na 200 milyon, pumapatay sa 3 bahagi ng sangkatauhan. At ang ika-7 trompeta ay nag-aanunsyo ng papalapit na kaharian ni Kristo, may mga kulog, tinig, at lindol na yayanig sa mundo. Ang mga trompeta ay hindi random na sakuna, sila ay eksaktong paghatol, mga tumpak na hampas ng Diyos sa mundong pumili sa hayop. Ngunit tumatanggi pa rin ang sangkatauhan na magsisi. Pagkatapos, nagsisimula ang mga mangkok, ang huling alon ng puot. Ang unang mangkok ay tumatama sa may marka, nagdudulot ng masasakit at namamagang sugat. Ang ikalawang mangkok ay ginagawang dugo ang buong dagat, pinapatay ang bawat nilalang sa karagatan. Ang ikatlong mangkok ay ginagawang dugo ang mga ilog at bukal, at idinedeklara ng langit na tinatanggap ng mundo ang hustisya para sa dugo ng mga banal. Ang ika-4 na mangkok ay nagpapainit sa araw ng hindi matiis, sinusunog ang sangkatauhan, ngunit isinumpa pa rin nila ang Diyos. Ang ika-5 mangkok ay naglalubog sa kaharian ng hayop sa supernatural na kadiliman, napakakapal na kinakagat ng mga tao ang kanilang dila sa sakit. Ang ika-6 na mangkok ay nagpapatuyo sa ilog Euphrates, inihahanda ang daan para sa mga hari ng silangan at pinagtitipon ang mga bansa para sa huling digmaan, Armageddon. Gumagalaw ang mga demonyong espiritu sa buong mundo, hinihila ang mga lider sa lambak ng pasya. At ang ika-7 mangkok ay nagpapakawala ng huling hampas, mga kulog, tinig, at ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan. Bumabagsak ang mga lungsod. Naglalaho ang mga isla. Bumabagsak ang mga bundok. At ang Babylonia, ang pandaigdigang imperyo ng paghihimagsik, ay bumabagsak sa loob ng 1 oras. Sa lahat ng ito, nananatiling nakatago ang babae. Naghahari ang Peking Trinidad. Nililinlang ng hayop ang mundo. Gumagawa ng mga tanda ang huwad na propeta. Naghihirap ang remnant. Sumusamba ang mundo sa hayop. At lumalala ang paghatol. Ang dakilang tribulasyon ay hindi lamang paghihirap, ito ang rurok ng digmaang kosmiko sa pagitan ng Diyos at ng dragon, ng katotohanan at pandaraya, ng Trinidad at ng huwad na kaharian. At habang ibinubuhos ang huling mangkok, ang mundo ay nakatayo sa gilid ng pinakadakilang kaganapan sa kasaysayan, ang pagbabalik ng hari. Seksyon 5, ang pagbabalik ng hari, ang kaharian ng 1,000 taon, ang huling digmaan, at ang pag-akyat sa ikalawang langit. Nagtatapos ang ikalawang 3.5 taon habang nanginginig ang mundo sa bigat ng paghatol. Bumagsak ang Babylonia sa loob ng 1 oras. Nagiging dugo ang mga dagat. Namamatay ang mga ilog. Nasusunog ang lupa sa init ng araw. Nababalot ng kadiliman ang kaharian ng hayop. At ang mga espiritong mapanlinlang ay kumikilos, hinihila ang mga hukbo ng mundo patungo sa isang lambak, Armageddon. Nagpupulong ang mga hari sa ilalim ng hayop, iniisip na sila ay papunta sa tabumpay. Akala nila ay dudurugin nila ang Israel, wawasakin ang remnant, at babagsakin ang Diyos. Hindi nila alam na hindi ito estratehiya, ito ay tawag. Dinala sila ng Diyos sa lambak para sa paghatol. Pagkatapos, dumarating ang sandaling hinihintay ng sanglilikha mula pa sa Eden. Hindi banayad na bumubukas ang langit, napupunit ito na parang tabing na hinatak ng kamay ng Diyos. Sumisiklab ang liwanag na walang sandata, hukbo, o kaharian ang kayang pigilan. Bumubukas ang langit at bumababa ang hari. Nakasakay siya sa puting kabayo. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Ang kanyang balabal ay nababad sa dugo. At sa kanyang hita ay nakasulat ang pangalang walang diktador na maaaring angkinin, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kasunod niya ang mga hukbo ng langit, nakaputi, tahimik na sumusunod sa tinig na lumikha ng sansinukob. Hindi sila lumalaban. Hindi sila nagpapaputok. Sinusundan lamang nila ang hari. Nakikita siya ng hayop. Nakikita siya ng huwad na propeta. Nakikita siya ng mga hari. At sa isang iglap, naglalaho ang kanilang tapang. Hindi kailangan ni Jesus ng digmaan. Nagsasalita siya at nagtatapos ang labanan. Hinuhuli ang hayop. Hinuhuli ang huwad na propeta. Inihahagis silang buhay sa lawa ng apoy. Bumabagsak ang mga hukbo sa espada na lumalabas sa bibig ng hari. At ang dragon, ang matandang ahas, ay itinatali at inihahagis sa kalaliman sa loob ng 1,000 taon. Natatapos ang Armageddon sa isang salita. Nagsisimula ang bagong panahon, ang kaharian ng 1,000 taon. Nawawala ang sumpa.
Gumagaling ang sanglilikha. Muling bumabangon ang mga bansa. Umaagos ang katarungan mula sa Jerusalem. Naghahari ang remnant kasama si Kristo. Na-restore ang Israel. At bumabalot ang kapayapaan sa mundo na parang liwanag pagkatapos ng unos. Naglalaro ang mga bata ng walang takot. Nagkakasundo ang mga hayop. Namumulaklak ang mga disyerto. Tumatahimik ang mga dagat. Ito ang mundong inaasam ng sangkatauhan mula pa sa Eden, isang mundong pinamumunuan ng hari. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Pagkatapos ng 1,000 taon, bumubukas ang kalaliman. Pinalalaya si Satanas. Lumalabas siya na may parehong put. Nililinlang niya ang mga bansa sa huling pagkakataon. Nagmamartsa sila, pinalilibutan ang minamahal na lungsod. Ito ang huling digmaan ng kasaysayan. At nagtatapos ito bago pa magsimula. Bumabagsak ang apoy mula sa langit. Naglalaho ang paghihimagsik. Nawawala ang mga hukbo. At si Satanas, ang matandang ahas, ay inihahagis sa lawa ng apoy magpakailanman. Walang balik. Walang takas. Walang pangalawang pagkakataon. Tapos ang kasamaan. Pagkatapos, tinatawag ang buong sansinukob sa paghatol. Lumilitaw ang dakilang puting trono, nagliliyab sa kabanalan. Humaharap ang bawat hindi sumampalataya. Nahahayag ang bawat gawa. Nabubunyag ang bawat lihim. Ibinibigay ng kamatayan at Hades ang kanilang mga patay. At ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay inihahagis sa lawa ng apoy. Tapos ang hustisya. Tapos ang kasamaan. Tapos ang paghihimagsik. Pagkatapos, naglalaho ang lumang sanglilikha. Nawawala ang unang langit at unang lupa. Bumabagsak ang lumang universo. At inihahayag ng Diyos ang bagong realidad, bagong langit at bagong lupa, tahanan ng katuwiran. Bumababa ang bagong Jerusalem na parang nobyang inayos para sa asawa. Nananahan ang Diyos kasama ang tao. Binubura ang bawat luha. Naglalaho ang kamatayan. Nawawala ang sakit. Nababasag ang sumpa. Nagsisimula ang kawalang hanggan. At ang mga tinubos ay umaakyat sa ikalawang langit, ang kaharian ng mga anghel, ang silidtrono ng Diyos, ang pamahalaang kosmiko ng walang hanggan. Hindi ito simbolo. Hindi ito tula. Ito ang literal na dimensyong espiritual kung saan gumagalaw ang mga anghel, kung saan nagtitipon ang konseho ng langit, kung saan ang kordero ang sentro ng trono, kung saan hindi humihinto ang pagsamba. Kung saan ang kaluwalhatian ay kumikislap na parang kidlat, at kung saan ang mga tinubos ay naglilingkod, naghahari, at nagmamasid sa mukha ng Diyos magpakailanman. Ang pagbabalik ng hari ang nagtatapos sa paghihimagsik. Ang kaharian ng 1,000 taon ang nagbubunyag ng kanyang kaluwalhatian. Ang huling digmaan ang nag-aalis sa dragon magpakailanman. At ang ikalawang langit ang nagbubukas ng walang hanggang kaharian. Konklusyon, ang buong linya ng propesya sa isang daloy. Mula sa pagbubukas ng unang selyo hanggang sa pagsilang ng kawalang hanggan, ang linya ng propesya ay umaawit ng katarungan, pagtubos, at pagpapanumbalik. Nagsisimula ito sa preludyo ng tribulasyon, ang mundong nanginginig habang lumilitaw ang pananakop, digmaan, taggutom, at kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling umaasa ang mga tapat. Habang umuusad ang unang 3.5 taon, umuungol ang lupa sa paghatol. Tumataas ang dalawang saksi at lumalalim ang digmaang espiritual. Sa punto medyo, nagtatagpo ang langit at lupa, tumatayo ang kasuklam-suklam, tumutunog ang mga trompeta, at bumubukas ang langit upang ipakita ang trono at ang kordero. Sa ikalawang 3.5 taon, bumubuhos ang mga mangkok ng puot, nababalot ng kadiliman ang mga bansa, at bumababa ang hari ng mga hari sa kaluwalhatian. Natatapos ang kasamaan, nagtatagumpay ang hukbo ng langit, at nililinis ang mundo para sa bagong simula. Pagkatapos ng unos, dumarating ang kapayapaan. Nagsisimula ang pagpapanumbalik habang nagniningning ang silidtrono, naghahari ang kordero, at umaawit ang mga tinubos sa walang hanggang pagkakaisa. Naglalaho ang lumang mundo, at sumisikat ang bagong langit at bagong lupa, dalisay, maningning, at puno ng buhay. Umaagos ang ilog ng buhay, nakatayo ang puno ng buhay, at gumagaling ang mga bansa. Lumalakad ang mga tinubos sa liwanag, at kumikislap ang lungsod ng Diyos sa ginto.